Yes. Ganyan. Ito parehas kami ngayon ni Ate Chess. Parang mas maganda nga pala kung may microphone. So walang mic. So sana wala kayong mapapansin sa amin na rin. Mula nung kahapon, napisahan namin yung short clippings na parang bang practice ng vlogging. Kung ano ang aming kuan, comment lang kayo kung mayroon kayong napapansin sa amin. Yun nga, dito kasi hindi yan hindi yan issue yung anong suot mo. Saka, hindi naman siguro. Tingin ko, importante na kukuha natin yung content. Ano gusto nating content na i-kuhan, ating pictures na makuha. Yan, importante. Kasi sayang nga, kapalit-palit tayo na damit, pero yung content na yun natin, yun nga. Nakakatawa lang kasi klaro talaga dito is business trip to dahil mayroong important man. Sayang naman kung hindi namin utilize yung araw kasi may isang niya just bukas pa 24 23 ba? Okay, sorry, 23 daw bukas. So hapon pa ay nandito na kami kahapon. Ibang araw na to para lalam. Tapos maganda rin dito kasi nakita ko rin isa sa maganda. Kasi sila, colonize sila ng mga Briton, so basically naiwan sa kanila yung language English, yung secondary language nila English. Madali siyang kausap, madaling maintindihan. Ito mayroon ding iba na hindi marunong, but most majority alam mo salita. Tatanong pa nga yung kaninang picture, ipopost ko may isang na-meet namin ni Ate Chas doon sa kanto. At sabi niya sa akin kagad, did you enjoy in Hyderabad? Sabi ko naman, yes, of course, we are very enjoyable. It's very enjoyable. Tinanong kasi namin kung saan kami sasakay ng bus papalik dito sa may colony o Manjera area. So, yun. So, yan ang mga reviews namin dito. Hopefully, meron man tayong mga kababayan na gusto pumunta dito. At least, mas madaling puntahan ang Haiti City. Piece of advice lang kung gusto nyo pumunta rito, like for example, sa mga mag-i-exam, mas maganda, punta na kayo ng PFS. Particular din sa Saudi Arabia or India. Kasi kung mag-online ka, $90 nga lang, pero siyempre walang hindi nakatatak sa passport mo yung visa. Mas maganda kasi pag VFS kasi itatatak na sa passport, ididikit talaga yung visa, hindi visa. So, yung kasabay namin kahapon doon sa airport, parang na-hold sila. At ang worst pa is yung nila, yung mga legal papers nila doon, yung mga proof of entry nila is nandun sa cellphone. Ang problema yung cellphone nila, low bat. So, na-hold sila doon sa immigration. So, hindi namin alam. Hinintay namin ni Ate Chas. Siguro mga 30 minutes din kami, sidandahan lang. Hindi na bumaba. So, we consider na siguro delay. Iniwanan. Mag-i-exam din yung dalawa. Consider siguro si babae o silang dalawa po. Magkano sila focus niya yata yun. Galing ng Riyadh. So, hopefully, mag-meet sila bukas na Ate Chas. Mag-meet kami. Kasi, kaya pala ang schedule is 23 dahil itong araw na to 22 festival nila dito. So, naka-schedule ng 23 bukas. Anyway, ayun lang po. At enjoy. Sa amin lang to, as piece of advice, i-BFS nyo na kung gusto nyo pumunta rito. Pagdating sa airport, diretso. Titingnan ka lang doon, nandubuglatin yung passport mo, tapos titingnan, photo picture, tapos thumbs, scanning. Tapos nun, pag pariha lahat, o na, yun na yung pasok na kagad. So kami ni Ate Chas, siguro sa Ate Chas,
2 minutes na siguro, tapos na siya. Ako naman, less 2 minutes kasi siya, tinanong pa, biniro pa siya ng custom na, nakapunta ka na rito, this is your second time. This is, sa tingin ko naman, biro lang yun. But Ate Chas take it seriously. So, sabi niya, no, it's my first time. For me, I didn't take it seriously because I see to the face of that guy in immigration that mabilis na lang. So, ganun na. So, ito ang ano namin, Starbucks. Ano tong isa order mo? Ano to? Chatty. This one, Ate Chas is Chatty. Chastity, Chatty. This one naman for me. Baka siguro sinulatan ng pangalan kasi tinanong ka ng pangalan. Okay. Ito naman sa akin is, anong pangalan nito? Frost. Bagong ano doon nila ito, bagong products. Pero kaya Ate Chas, ano to? Frappuccino. So, ito, magpapalamig kami. At, masarap naman. At least naka-refresh. Bumalik sa outside world yung panlasa. Yan. So, kung napulihan kayo sa tawa na tawa si Ate Chas because siguro hindi siya sanay. Feeling ko maganda ako pag pink yung suot yung mga pose siya. Kasi, tingnan mo si Ate Chas, maganda siya. Sabi niya. Tingnan mo yung smile niya, sinabi ko maganda. Ano naman I feel so. Anyway, ito pa nakikita ko sa review nito. Itong lagayin nila ba na biodegradable. Kahit nga itong straw, roll ano siya, paper roll siya. Tapos ito din, mga biodegradable. Tsaka yung ano natin. Ito pa. Pero ko kunin next year. Sa malls, pag bumili ka ng ano sa mall, groceries, bibilihin mo to. Katsa. Ang presyo nito isa na 18 rupees. So, sa ano siguro, mga lista mo rin, mga 90 alala. So, sa piso to, lagyan natin mga 12 or 13 dito. Mas mababa, mga 11 siguro. So, ito. So, ito talaga ano lang pinapromote ng government. So, Green City sila, biodegradable. Gusto naman namin. Obserbahan lang ka. At least, meron tayong mga idea sa mga ano dyan. May planong paglakot siya. Timing nyo na yung mga biyahe-biyahe. Sabi nga ni Chichas, bakit ba tayo uuwi ng Uwibes? Sabi ko nga, oo nga. Bakit Uwibes? Pwede namang uuwi ng Sabado o Linggo. Yan na tayo. Yung dating natin doon. Hindi mo sa umaga na, 8 o'clock. Darating tayo na doon, 11 o'clock. Yung ticket natin, pwede sa umaga. Saan tayo tutulog? Alis tayo bukas. Airport. Ganun ba? Okay. Yan nga. Airport na kami matutulog. Kasi di natin alam yung kung alis tayo ng alas 4 ng madaling araw. Anong oras ba yung flight? So lagi. 8 morning. Meron na kaya yan ng ano. So pagkatapos ng exam niya, from 1 up to 5, bit-bit din. Meron mga ano doon sa airport, diba? Okay lang. Malapit na mall. Yan nga. Lalabas tayo, check out tayo ng alas 11. Diretso doon. Tapos ako, doon sa labas, uupo, bit-bit yung dalawang bag. From 1 to 4. Hindi ko maintindihan. Oo. Mag-extra na lang kami, magdagdag kami, uuwi ako, tutulog ako doon. Hintayin ko siya. Iba na po na itong kung anong mag-try mo tayo doon. Minsan na pinaa dito na ano. Hotel. So, lilipat tayo ng hotel. Oo. Okay, lilipat na kami ng hotel, yes. Doon malapit na sa airport para kahit na ano man. Kasi 45 minutes dito ng airport. Kung dito tayo mag-extend ng hotel. Yun nga. Dito pala ka-enjoy yung ano, magbibiyahe ka. Kumbaga, business vacation. Kasi si Ate Chas, may business at appointment. Ako naman, accompanying vacationista. Mas Bakasyonista. maganda talaga pag nag-bakasyonista ka, wala kang
wala kang Appointment. tour na kuan ba kasi kung tour mapilitan ka na gusto mo pa nagdagdag mo na ako mamaya na ako lalabas ganyan. Sabi nga ni teacher, maganda daw pala pag ano, yung turista ka na walang tour guide. Yung pagdating mo doon kasi Saan mo gusto pupunta? siguro yan yata ang ginagawa ng mga American tourists, yung mga Western tourists. Hindi sila nagpapahawak ng tourist guide. Yung umpisa lang siguro kasi example sa amin. Pagdating namin dito, survey muna. Pagkatapos survey, Tanong lang na magtanong, saan banda, saan ganyan. yung trust natin sa mga nationals dapat i-ano natin sa kanila, ipakita natin sa kanila na may trust tayo sa kanila para mas madaling communication. Saka advantage din siguro dahil I'll take pride na dahil siguro sa trabaho namin doon sa KSA sa Saudi. Kami ako mga kakilala mga Indiano, mga Pakistan, Bangladesh. So yung mga language nila, mga basic language, natututo ako. Pagdating dito, mas madali kasing mayroon kang mga basic languages na alam na mong ibato sa kanila, which is, that is part of connection. Yung nasabi ko, pag mayroon kang connection na language na kanila, hindi ilan lang, they feel secure. Alam nila na sincero ka sa kanila. So yun yung advantage na mayroon kang alam. Siguro, yan yung pwede kong pagsabihin na it's my pride na sabihin mo napakadali na kasapin sila kasi mayroon ka lang babanggitin ng mga words na common language na everyday yung kanilang ginagamit na at is sila sa'yo. 100% siguro mga 99.99% maganda yung communication. Yun lang. Sabi ko nga kanina, meron ba kayo napapansin? Yung una yung pansinin sa amin yung damit. Kasi dito, hindi mo kailangan talaga yung damit. Maging mag-aras. Simula, hindi nagpapalit-palit. Simula kahapon, ngayon ito pa rin. Yeah, of course, no? Kasi, o sila nga kita mo, parang siguro hanggang mas mga lalaki dito, karamihan kahit mga babae, nakapanlakad lang na tsinelas. Meron naman din sa sapatos, pero mas marami yung nakapanlakad. Siguro dahil papasok din siya sa mga templo, kung mag-iiwan ka ng ano. Meron nga kaming kasakay kanina sa bus. Galing doon sa templo, wala nang tsinelas yung batang babae. Si Manong, Si Manong wala din yung matanda na nasa harapan ko. Wala din tsinelas. Kasi siguro na iwan, di na niya ma-locate. Marami kasi, parang ano din, parang Muslim na ano din, masjid na hindi pwede pumasok yung tsinelas sa loob. Ganun din yung ritual nila. Naghugas ang paa, hugas ang kamay bago pumasok sa templo. Para Muslim din. Iba lang sa kanila, pwede yung pilit. Yun lang po. Salamat. Bye-bye.